Basahan natin diri sa 1 Corinthians chapter 9 verse number 25. Every man that striveth for the mastery is temperate in all things. Now they do it to obtain a corruptible crown, but we an incorruptible crown. I therefore so run, not as uncertainly, so fight I not as one that beateth the air. But I keep under my body and bring it into subjection, lest that by any means, when I have preached to others, I myself should be a castaway. Mga muyog ta Ginoo, salamat gid sa liwat sang pulong nimo nga ginhatag sa amon. Kabay pa Ginoo nga malapit pagid ang amon nga balatyagon kag panguna-una sa imong mga pulong. Kag sa sini nga diyon Ginoo, ikaw magpanghikot sa amon nga kaisipan, maintindihan namo ini. Labaw sa tanan sa amon tigipuson, agud nga mabato namo ini. Kag ma-aplikar sa among kabuhi nga kabagay himo namon. Tungod sang intense delight, sang grabe nga kasadya nga matubang namon kuno ikaw sa uling adlaw. Ikaw gid magpakamaayo sini sa ngalan ni Jesus. Amen. Nasamba na naton sang naligad nga ang aton nga pangabuhi, no? Madiskobrehan dito sa langit. Ang mga materials gingamit ta sa pagbalay kay man wala na sa iban pang pundasyon, no other man, no other foundation can no man lay than that is laid, which is Jesus Christ. Why na ginabaton sang Dios ang pundasyon sang tao sa iban? Kung ang kabuhi mo napundar mo sa teaching ni Buddha, why hindi na pagbatunon sang Dios? Kung ang kabuhi mo na napundar mo sa teaching Hindu o kung sa teaching sang simbahan, Islam o ano pa da nga mga teaching, sila niya, ang pundasyon lamang nga dapat ipundaran sang taong kabuhi niya is the Lord Jesus Christ. Di kung ipundar mo sa edukasyon, ipundar mo yung kabuhi sa material, kag umalagi, nga mga butang sining kalibutan. Doon naman yung ilustrasyon gingamit na kondre. Ang garapon na to, nga ginauna nakon ang balas. Dayon may tinumpok kong bato, butan akon, galapaw ang bato. Pero ginuuna ko ang bato, kaging buo ang among balas, the same amount ng bato, the same amount ng balas, kay go. Kag mo na pundar tapat, nagligon. Kay una ang bato. Ang bato nagrepresenta ano kay Jesus, the rock of our salvation. Di ko nang kabuhi mo, wala mo na pundar sa natawag naton nga malig-on nga pundasyon nga mo si Jesus, maabot ang adlaw. Madili-dali ka sa mga butang sining kalibutan. Madala ka. Kang madulaan ka pa sa kabuhi, mapimpyerno ka pa. Kaya ang kabuhi mo napundar mo sa shifting sun. Nag-aagi lang. Titilawan sang Dios. Kag ang aton nga ministry sila niya manifest. All our work will be manifested. Ipakita, manifest. Hindi mo na manifest. Masakay ka sa barko, may manifesto na da. Masakay ka sa aeroplano, may manifest man. Listahan na ang tanan. Pasahero. Butang na sa black box. Kita ko na ang black box. Pagpanaog na sa mga pasahero, upod mo na. Inadala na sa mga kung sino nga mga crew na dala dito sa pedalo, pagwa sa aeroplano. Sa itom nga box. Whatever happening dito sa aeroplano, kung mga ngalan sa pasahero, arada. Ti i-manifest dito sa langit ang tanan nga mga ngalan, kag tanan binuhatan, tanan nga motibo sang tawo. Antes nga magabaton kita sang nagatakos kung nagakaigo ang korona o rewards ang Dios. This is a day of intense delights. Grabe na di nga kasadya. No? You'll be delighted. Sadyahan ka. Sining panahon. Madamo sa mga butang is going to be dealt with dito sa judgment seat of Jesus Christ nga posible mangin unpleasant.
sa iban. Hindi nami. Hindi maayo ang resulta para sa iban. Pag-ukom ngayon eh. Pero hindi ang tanan mangin bad. Hindi kayang tanan mangin malain. Kaya nahibaluan sang Diyos what is in man. Balaan niya ang yara sa tao for He knew what is in man. Dis duta, balaan sa Ginoo aras ang tuibuson mo. Dili sa duta, balaan sa Ginoo kung ari kasimbahan. Kung ano, aras pauna-una ni mo. So, mag-aabot ang adlaw, nga may mga Kristohanon gid man, no? Nga genuine, nga nag-antos pag-alaga sa Ginoo diri. Kagang ilang pag-antos dito sa langit will be worthwhile. Mangin takos man nga padyaan sang Dios. And God only knows. That's why sila ni Jesus, judge no man before the time. Hindi ta maghukom. Hindi ta mangin judgmental sa aton isig kaparihos. Parehos sa Kristohanon, parehos nga alagad, before the time nga no, before the time of the judgment seat of Jesus Christ. Kaya dito na yung husgaran ang tanan. Ang potential diri nga iban sa bahin sa aton binuhatan will remain after nga ginsunog sang Dios. Aton binuhatan sunugon sang Dios sa kalayo. Kang iba na sang gold, silver, kag precious stones, kahoy, ginalaban, dagami, tingbon mo na sila nga anom, sunugon mo, siyempre masunog itong kahoy, ang ginalaban, ang dagami, ang mabilin, ang pilak, ang bulawan, ang precious stones. Hindi siyang dutlan kalayo. Di combine sa Diyos sa binatan. Hindi kay kiluhon dito, may kiluhan mo na. Nga buhat mga matarong ispiyak, buhat mga malaod din ispiyak, daw bugat ang matarong mga buhat. So, lugdang ito sa, amulan to ya. God is not going to deal like that. Gamito niya ang kalayo, agon masapuan ang ka-genuine sa ato ang binuhatan sa sining kalibutan. So, some of us will suffer loss. Madula. No? Kaya hindi man tayo makahambal 100% ng aton nga binuhatan na makahimaya sa Ginoo. Hindi mo na 100%. For 46 years nga nagawali ko sa pulong sa Ginoo, hindi mo na 100%. 46 years, genuine gid. Kag, hallelujah! Nga ginapda kagid sang Dios. There are times you are discouraged. There are times we are, you are backslidden. Ang Dios nga balo, kung pila sini. No? So may promise ang Dios, no? That whatever remain will be the basis for our rewards. Pagkatapos sunugon, ang nabilin nila, amo na ang basihan sa Diyos sang reward. Muna isa ka reward din ang in-mention natin sa 1 Corinthians 9 verse number 25. Nga sila niya dre, sa mga nagadalagan. Nagadalagan kamo, agad mabaton kamo sang prize, sang inyong reward, sang inyong medals, or sa inyong trophy. Nadalagan. Di ba may aral ng istorya na nangod sa pagdalagan sa Olympus sa Greek. Dito man ang bisa ang Olympic. May nagadalagan nga may bit-bit nga sulo. Contest sila. Ang nagadalagan nga makalambot sa iyang finishing line nga ang sulo niya gasiga gihapon daog siya. Pero kung nagadalagan ka kung napalong so imong sulo, hindi ka magdaog. Siya natapos pa imong dalagan nun. Busilingon, you keep on your lights burning. Amo man na ang busilingon sa spiritual nga aspeto sa aton kabuhi. Tingnan ba niya diri sila ini sila nagadalagan, naga-master sila, naga-training. Agud ma-master nila ilang hampang. They are temperate in all things. You know temperate? Meaning ginahagan-hagan. Na ginatimpla nila, ilang mga buhi, ginabalanse ang mga buhi. Bala mo runner ka, sige kayo mo ka panigrilyo, sige ka paubog, sige kayo mo ka pulaw. Anong nga klase runner na? So hindi hindi ka temperate sa imong kabuhi. Ginatimpla mo ang inabalanse mo imong kabuhi. Sa man sila niya, Dre, inagani sila niya, nagabaton sila sa corruptible crown.
madinulunto na. Kundi na sa madunot, matapikan sang mga higko o kung sang sang tok-tok. Pero sila niya, kita. Notice this, sila ni Paul, he included himself. Sila niya, we, kita. So ang natumo jadi ang mga Kristohano nga ginluwas ang bugay sang Dios, bugay sang Dios nga gindala niya sa mga nagkalain-lain nga mga kasimbahan sa bilog kalibutan, the grace of God, that you are saved by the grace of God and not of works. Kay sinibisan kami, magbalik sa inyo ka maghambal, ay, dali pa, liwaton dato ang mensahe. Kay nagbaisay kami dito ni Barnabas, dapat gali amo ni. Siling ni Paul, siling niya, pakamalauton nyo kami. Kung isla na mo na nga mensahe sang kaluwasan nga pagi sa bugay sang Dios, for it is by grace, in grace alone, otherwise grace is no more grace, in work is no more works. May nagawali sa radyo, gagapon sa bandera, batian ko, ang kaluwasan sa tao kuno hindi sa pagtuo lang, kundi sa buhat sang tao, pagi sa pagbautismo. Ang ginquote yung mga versikulo, Colossians chapter 2, ay kamango, no? Ang Colossians chapter 2 ay gahambal sa bautismo sa tubig. Bautismo na sang Dios. Ti siliyang tao maluwas pag pagtuo, pero bautisuan sa sang Dios, iya sang Dios bautismo. Bautismo gani pero niya sa tubig. Kay kadamo sa bautismo sa balaang salatan, at least 7 ka mga bautismo, isa lang ang tubig nga ginatumod niya. May bautismo sa kalayo, may bautismo sa paghukom, may bautismo nga si Moses kag ang Israel nagpaidalom dito sa Red Sea, nagtabok sila. Nabasa sila? Wala. Wala. Why ganun basa? Tihil nila. Titubi na, nabautismo sa ila. Panganod. Pero wala sila nabasa. May bautismo nga ako, kag ikaw, magtukag ni Jesus, you are baptized, you are put into, merged into the body of Christ. Tibay na yung tubi. Bisang tao kung kabasa siya, ang bautismo, tubig na yun. Di ko isimbugan mo ito karoon, ang imong kagulingon, ang kaluwasan, pagtukig ni Jesus, kag bautismo, buhat ang tao tanan ang bautismo. Naghambal na gida, nga hindi sa buhat sang tao. Karon, ang natumo jadi nga crown, ihatag niya para ini sa mga tao nga nangin matutom sa Ginoo. Nangin faithful sa Ginoo. Hasta gid sa katapusan sa imong kabuhi. Hasta sa imong katapusan dalaga noon. Ining Bible na ako ni brown. May akusar sa akon nga ang Bible ko kuno ay ko gagamit sa iban nga Bible. Itom lang gid. Si Sister Jo balos na. Brown ni Sister Jo ang Bible ako. Ining Bible gihatag sa akon sang 1996 ni Brother Steve Sanders. Balong sulat today sila niya. Please accept this Bible as a gift from Brother Steve and Victory Baptist Church. I hope that it will be a great benefit to your ministry here in the Philippines. May God always find you faithful. Remember, God does not call us to results or success, but to faithfulness. You have been a blessing to me, and I thank you in all that have been so kind to me on this visit. Tinsakto man yan no? Ang Ginoo maga-crown sa aton, maga-reward sa aton according sa aton nga faithfulness. Madamo discouragement. Madamo sa mga butang nga frustrated ka. Madamo sa mga butang nga ma-hurt ka. Ti rason balay na nga magpanginmatay ka, magtalikod ka sa Dios. Then you are not eligible, hindi ka pwede tagaan sang incorruptible crown in heaven. Literal na. Now notice, kita niyo na, rapture, hindi sa babaw dito, the judgment seat of Christ, tatlo ang crown dira. Ang isa mo nang ibasa natin diri, nga incorruptible crown. Hindi madunot nga crown, hindi mo silingon ibang crown ito madunot, pero refers siya sang faithfulness sa mga tumuloo. So, if you have been faithful, munang crown mabato nimo. Tinga kinahanglan may crown. I will tell you later on. Nga kinahanglan ang tao may crown siya. Ikaduwa nga crown diri magita sa 2 Thessalonians 2:19. 5 ang crown nga mention sa Bible, 3 ka crown nga mention da parte gid para gid sa mga tumuluong naluwas sa bugay sang Dios. Mayara pagi ka crown
para sa mga tribulation saints. Pero ari, ikaduha nga crown, it mentioned diri sa 1 Thessalonians chapter 2 verse number 19. First Thessalonians chapter 2 verse number 19. For what is our hope or joy or crown of rejoicing? So there's a crown of rejoicing. Are not even ye in the presence of our Lord Jesus Christ at His coming? So at His coming, pag-abot din sa Ginoo, may crown siya nga dala. May crown siya nga naaman. Kag ini nga crown, natawag nga crown of rejoicing. Para ini sa mga siling na Apostle Paul, siya, ano among paglaom? Ano among kalipay? Ukon, crown of rejoicing. Purong-purong sang, anong rejoicing? Sang kalipay. Purong-purong sang kalipay. Purong-purong sang kasadya. Kasadya. Ngayon, kasadya, na, daw kinaburigal, kag sinadya niya. Kasadya, sarala. Daw mga manggansal, mga kuha niya. Pero kung mga kalipay, lain tanan na yan kalipay sa kasadya. Ang kasadya daw na base ya sa banda. Kalipay. Ngang kalipay ngayon mabaton mo, may crown ka, bangod sila niya dre, siya, kamo. Meaning na tumod niya ang mga kamuda, ang mga tao nga madala mo sa Ginoo. Diya tawag ini nga soul winner's crown. Para ini sa mga tao nga nagadaog, sangkalag. Lantaon niyo bala? Sa Daniel, sa daan katipa, may nakita diri sa Daniel. May nakita sa mga katauhan nga nagaigpat-igpat ang ilang mga agtang. Ezekiel, sa Daniel, chapter 12. There is a verse number 2, and many of them that sleep in the dust of the earth shall awake, some to everlasting life, and some to shame and everlasting contempt. Amo na po sa inyo, duha ka pagbanhaw. Ang iban banawon para sa way katapusan nga kabuhi. Ang iban banawon naman para sa way katapusan man nga kalaglagan o kung kalainan. Now notice sa verse number 3, and they that be wise, ang mga maalam, shall shine at the brightness of the firmament, and they that turn many to righteousness as the stars forever and ever. Sila ang mga maalam, sila yung magasidlak, sila kaangay sa kasanag sang firmament. Ang firmament, muna ang adlaw, ang mga planeta, ang masanag, ang mga Pleiades and Orion, mga Epsilon, masanag-sanag ng mga bituon. Muna kasanag katos langit. Kaya nga aman, kaya sila niya, they turn many to righteousness. Damo sa mga tao nga bululigan, nga magtarong, buliligan, nga madala sa tiilan sa Diyos. Dito magkataka. Sa isaw paghambal, mayamid sila. Si kaduang hambal, baysan niya ka. Si katatong adla, tampao niya ka. Hantay, sige lang. Kaya ang nalagas ni mo diri, ang faithfulness to tell others, to win others. Di ba ang Bible ng hambal sa Proverbs? He that winneth soul is wise. Ang nagapandaog sa kalag maalam. Amo ni ko nga aging hambal din Daniel, ang mga maalam magasiga sila sa kalangitan. Because in heaven they will receive a crown of rejoicing. Magakasadya ka. Hindi kayo magkasadya na, makita mo to, ang kalag na daog mo, nga sa langit. Kup-anay ka mo to sa kasadya, kay nadala mo siya sa tilan ng Ginoo, siya man nasadyahan, doon nakita ka, nga dako papasalamat niya, nagisigiran mo siya sang dalan sa kaluwasan. Ito yung pisahan natin na sa aton nga kabuhi. Pisahan natin na sa mga tao nga malapit sa aton, sa mga tao magpamati sa aton. Kaya sila niya may crown of rejoicing gaulat dito sila. Literal na crown. Hindi na yung hambal-hambal lang. Literal na crown ihatag sa Diyos sa mga nagapangdaog sang kalag. Sa mga nagapanugid sa iba na nangod sa kaluwasan. Huwag ka naman siyang dapat isugid nga way natabo si mong kabuhi. Di mo kailangan sa pagsugiran sa mga palabuton. Ay ganit sa kabalon, kaluwasan niya sa mo. Sugiran mo siya ng second coming. Huwag ganit sa kabalon, katuyuan sa first coming.
nga nagabot dire ang Ginoo una pagluwas sa tao. Iyari paging katatlo nga crown sa 2 Timothy sa chapter 4. 2 Timothy chapter 4, there is a verse number 8. Henceforth there is laid up for me a crown of righteousness. Nato niyo mayo? There is laid up for me. May mga laid up. Kang ibla na, no? May lay away. Busilingon, kung may arak kang luyagan nga jewel, relo, o kano nga butang dyan, lay up mo na, lay away ni mo. Ipain na para sa imo, tiga na para sa imo na, bayaran mo kada bulan, hasta nga full pay mo na, imo na. Dito sa langit, sila may na-lay up na, may natigana na. Sa kada isa, ka mga tumulo, ang inatawag diri sang Diyos, the crown of righteousness. Para kay sino ini? Ara mismo da, sa verse number 8, there is laid up for me a crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, shall give me at that day. Sino ini gamba? Si Apostle Paul. Nahambal ito kagina, siya may ara kita, incorruptible crown. Nagambal pagit siya, nga may ara pagit kita, nga crown of rejoicing. Inkuling niya, no? Grabe nga iyang babat-baton dito, tatlo na ka crown. Crown, incorruptible crown, crown of rejoicing. Siya gambal man eh. Kaya katatlo sila niya, another crown, mabaton paginakon, the crown of righteousness. Nga ginahatag sa Diyos sila niya, hindi lang sa akon. Ihatag sa Diyos sa akon, shall give me at that day, meaning na-lay up na, natiganan na para sa akon. Hatag sa Diyos na, crown of righteousness. Now notice, hindi lang sa akon, sa inyo man, nga nagahigugma sang pag-appear sa Ginoo. Anong appear? The glorious appearing of our great God and Savior, the Lord Jesus Christ. Di ginigugma mo na? Gina-anticipate mo na? Ginapangamuyo mo na sa mga kagulingon nga, Lord, please so come. If you cannot come, then get me. Namita na. That's why sinabi Apostle Paul, to depart from this world is far better and to be with Christ. Napangamuyo ko na, Ginoo ko, hindi ka pa maabot, kikwa alam ko. Anytime. Maybe masiling ko lang na kay senior citizen ako. But the truth is, dapat ang atong balatya ko pag na dito nakasentro. Set your affection on things above. How much do you love the appearing of our Savior Jesus Christ? Naibaluan sa Diyos na. May batian mo gani ibang tani hindi lang anay mag-abot ang Ginoo. Kaya ang bata ko gaeskwela pa, wala pagtakobra, amo pa ni. Ay, importante pagalin na sa ang pagkaris ng Ginoo sa pag-eskwela sa kabataan mo. Kabataan mo, bili mo sa yuta, bili mo sa impierno, bili mo sa tribulation period. Dala mo man sa langit. Hindi ka pa na nga mauntat na, ugtas mo sa kabataan mo nga, way gatoon, kung yung silpon. Kung magkari ang Ginoo dito na sa langit. Hallelujah. Way ka na sing kabalakaan, ugtasan, sining kalibutan. That's why sila niya, higugma unta ang iyang appearing. Kung wala ka sa pagigugma, wala ka sa crown of righteousness. Kaya ginahatag isang Diyos to those who anticipate and live in the light of Jesus' return. Gapangabuhi ka sa pagkamatarong, kaya nag-anticipate ka nga ang matarong, ang righteous judge, mag-abot, mag-hukom sa aton. Munang tatlo ka mga crown, sigurado, para gina sa tanan ng mga tumuloy, ang nakabaton sa kaluwasan sa bugay isang Diyos. May dua pa ka crown nga na-mention sa Biblia. Ang crown nga ini, sa 1 Peter chapter 5, verse 4, the crown of glory. Kung si Peter pambalon pa, ini nga crown of glory, ihatag ini sang Diyos sa mga those who feed the church of God, those who feed the flock of God. Itong mga nagapakaon sang panong sang Diyos, magabaton sang crown of glory, meaning purong-purong sang himaya, glory, no? Glory pala, honor, glory,
Ihatag sa imo sang Dios dito sa langit crown na nga mahimaya ka man kay diri sa kalibutan way ka ginahimaya. Alaga ka sang Dios way ka ginapasidunggan. Way gani gina-acknowledge ang imong presensya. This is what we call, I'm not saying kung alagad mong Ginoo kinahanglan nga pasidunggan kay kinahanglan nga may aragid nga Pastor's Appreciation Sunday. I do not need that. I need God to appreciate me. But the crown of glory, ihatag sa Diyos to those who feed the flock of God. Nga nagamangin matutom, nga nagapakaon, sang panong sang Diyos, sa mga kalag, in spite of the fact nga sila ang isa pa a crown of life. Crown of life is to those who endure temptation according sa kay James. Why kung expectar siya ng crown ngayon na? Why mo kung expectar ng crown of glory? Pero yung tatlo ka crown ngayon na, ngatag sa Diyos, mo na ako nga expectaron, ay anticipate ngatag sa Diyos akon, na dapat maging matutom ako, hasta gid sa kamatayon. Dapat yung magpangdaog ako sa kalag. Kag dapat nga mag-anticipate, magkalipay when we think about the coming of Jesus Christ. Sa Revelation 4, verse number 9, tagaan kita sang Diyos ang crown. Agod nga may crown kita, may ara kita nga ihalad. There is a verse 9 sang Revelation, chapter 4. And when those beasts give glory and honor and thanks to him that sat on the throne, who liveth forever and ever, the 24 elders fall down before him that sat on the throne, and worship him that liveth forever and ever. Now watch this, and cast their crowns before the throne, saying, Thou art worthy, O Lord, to receive glory and honor and power, for thou hast created all things, and for thy pleasure they were and they are and were created. Pagdayaw ini sang Dios, pagdayaw ini sa isang nagalingkod sa trono, ang mga purong-purong nga yara sa 24 elders ginbutang nila, ginhalad nila sa tiilan sa Ginoo. So ihatag ta, ibalik ta man gihapon sa himaya sa Ginoo, Ginoo, gipasidunggan nimo ako, Ginoo, gitagan ako sang crown ngayon, but all of this belongs to you. Tiyan hambal mo to. Ano ipresentar mo to? Ibalik mo to sa Ginoo. Nga kadayawan, kaway kadala, kaway kasyang manabaton. It is going to be a day of immense disappointments. Dako nga disappointment ang tubangon sang tao sining panahon. Dako ang kasakit. Kaya ang iban nga mga works will remain and other works will be destroyed by fire. Sakit ay mga balatyagon, ang binawatan mo, magaling, wala na. They will suffer loss. Ang mga natawag nga price, the price you are going to pay, you will suffer loss of rewards. Not loss of your salvation, not loss of your soul, loss of rewards, loss of crowns. Suffer. Maantos ka, kaya madula ang imo nga ginpromise ang Dios nga price or reward para kung tanay sa imo, pero hindi takos. Kaya tanan nga binuhatan naton sunugon sang Dios. But thank God, kay dito ka na sa langit, you will stay in heaven forever. Wherever Jesus Christ is, dito man kita. Muna hambal niya sa katapusan da, nga promise niya sa mga tumulo. 1 Thessalonians chapter 4, verse number 13, nga manawag ang gigikan sa langit, kag sa singgit sang Dios, sa tingog manugtunda, sa budyong sang Dios, kamapatay, banawon, tagaan lawas, kita mga buhi, sabnito, hintingob, and sila niya kag dalong ta sa himaya, and so shall we ever be with the Lord. Forever, mangingaw po mo ng Ginoo. Basta madala ka na sa pagkabanhaw, madala ka na sa rapture. Wala sang tao mapaimpyerno na. Amo na, once you are saved forever. Kaya ang Diyos yung tipid kalawasan ta, hindi kita. Kung kita mo sa kalawasan ta, may samo, tanana sa mga
pagpabugal. So there are two ways to ruin a good building. Faulty foundation and faulty materials. Ambal ko na sa inyo, the only foundation ni mga kabuhi si Ginisos. Kung wala si Ginisos, buhay ng tanan. Kung may mapunday mong kabuhi, tanan useless na para sa ibang kabuhi sining kalibutan. Delikado ka pa. Kay sunod sa aton Sunday School, kagina dito, mabilin ka tribulation period, antusan mo ang kasingkal sang Diyos ibubo sining kalibutan. Hindi mabatas ang tao. Siling ni Ginisos, siling niya, those days will be shortened. If not, no flesh shall be saved. Wala sang tao mabuhi, kundi lipoton sang Diyos. Pero ibubo yang kaagi sining kalibutan. I pray to God nga wala sing isa sa aton diri nga mag-reject sa kay Ginisos. Otherwise, mapasilong ka sa kaagi sang Ginoo. Ginoo, salamat gid sa mga pulong nimo, mga laygay nimo, mga pagtudlo Ginoo sa among kabuhi sini nga mga kamatuoran. Kabay pa nga magalagad kami nga nagatulod sa amon, ang motibo Ginoo sa amon tagipuson, ang paghigugma sa imo, paghimaya sa imo, sunod sa mga pulong. Bulig kami Ginoo gun makita ini namon ang amon mga binuhatan sing kalibutan, natakos man tagaan mo sing pagtamod sa huling adlaw. Initanan na ito namon sa ngalan ni Ginisos. Amen.